Hey, what's up? Jay here from EV Manila. Nandito tayo sa Tondo. Kasama natin si Boss Erjan ng Motor EVP. So, the reason na nandito tayo ngayon is malapit na ang bare months di ba? Tama ka dyan. So, ibig sabihin, pag malapit na ang bare months, malapit na ang bonus, syempre, bibili naman ng scooter di ba? Bili lang kayo kahit di bare months. Tara na at maglesonan, baby. So, the reason na nandito tayo is magpapatulong tayo kay Sir Erjan about tips sa pagbili ng second-hand na scoot. Kasi, pwede naman kung first time mong bibili, di ba? Tama. Okay lang mag-second hand. Magandang scoot, option yun. Lalo na pag budgeted lang kayo, nabibili, and gusto nyo mas bang for the buck yung mabibili nyo, pwede kayo mag-resort sa second hand. Okay, so gusto nyo makita yung area natin ng mga second hand units. Kaya nga kami pumunta dito, niloloko. Ay, kala ko kasi binigyan mo ko na Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, samahan nyo kami. Let's go. Tayo din. So, yun na nga, tanungin natin si Sir Erjan kung anong mabibigyan na tips. Siyempre, bilang may-ari ng isang shop ng electric scooters or electric vehicles, panigurado marami ka nang alam dyan. Tama dyan, boy! Let's go! Alam mo na yan! And alam ko rin, may mga second hand kasi silang binibenta. So, sila ang pinakamagandang tanungin kung ano bang dapat tingnan bago bumili. Kasi hindi pwedeng bili lang ng bili, di ba? Tama naman! Oo. Para sure ball kayo. Ang dami kasi sa marketplace or sa Facebook na for sale. Kung wala kang alam, siyempre, bili, di ba? Kayo malulugi dyan. Ayun. So dito kasi sa motor electric vehicle, dito sa Tondo, hindi lang tayo nagbebenta ng brand new units. Nagbebenta rin tayo ng second-hand units. So, ano ang advantage ng second-hand units? So, ang advantage nito, in general, is mas mura. So, makukuha mo yung unit ng mas mura, mas mabilis mo rin, mababawi yung una na pinambayad mo din sa electric scooter. Kasi syempre tayo, para maging wisely yung expense natin, is mabawi natin yung pinambayad natin kasi gagamitin naman natin everyday. Diba? Yes, tama. So kung kasama yun sa mindset mo, nasa tamang video ka. So, unti-unti natin, no? Pag bibili kayo ng second-hand electric scooter, una yung tatanungin sa seller nyo, kasi sabi nga ni Kuya Jay, EV Manila, sabi nga, madaming nagbebenta ngayon sa market. Totoo naman yan. Totoo yun. 100% yun. Kaso, ito yung gusto namin paalam sa inyo. Hindi lahat, totoo to. Hindi ko sinusugarcoat. Hindi lahat ng second-hand unit sa market ay okay. Ikaw na nakaperwisyo, ikaw pagalit. Maraming naloko dyan. At marami pang naloloko hanggang ngayon. So, paano ko nalaman, no? Kasi itong shop natin sa motor, hindi lang tayo nag-retail, hindi lang tayo nagbibenta, is nagsaservice din tayo. So, maraming unit sa second-hand market, biglang nag-chat, pak! Nabili ko kasi itong second hand na to. Ganito yung problema. Ang daming ganun ang senaryo. Kasi kala nila, mura. Mura eh. Oo, makakatipid eh. Makikita, i-compare mo yan, syempre. As a buyer, i-compare mo sa brand new price yung unit. Nasa online naman yan lahat eh. So, mura. Sulit siguro to. Sige, bibilin ko. Pag gamit mo, pak! May problema. Warak ka. Okay? Kawawa yung bumili. Ngayon, haabulin mo yung seller. Hindi mo na Hindi mo mahabol. Naka-block ka na. Masakit sa ulo, masakit sa bulsa. So, ang number one yung tatanungin sa kanila is if na PMS ba yan. So, ibig sabihin ng PMS, Preventive Maintenance Service. Basically, periodic service maintenance to. Yun yung every 10,000 ba? Ay, 1,000. Depende yan sa'yo kung gaano kakaselan. Pero ako ina-advise ko na every 1,000 kilometers. Basically, i-check lahat. Brake pads, tires, rotors, bearings, motor, battery, wiring, lahat ng bolts mo kung may fit pa. Kasama na rin dyan yung cleaning, no? So, tatanungin nyo sila kung pina-PMS nila, number 1 question. Number 2 is tatanungin nyo kung saang shop. Bakit niya tatanong? Pwede mo ma-verify eh. Tama ka dyan. I-vouch mo yan. Ngayon, klari. Si
Kuya Jay, binebenta mo yung unit mo. Oo. Tatanungin ka ng client, saan mo pina-PMS? Pwede mo sabihin sa amin. Pwede ko ngayon i-vouch si Kuya Jay na okay yan. Pini-MS sa amin yan, sure yan, pwede mo bilhin. Oo, tama. So make sure din, alam niyo yung mga reliable shops dito sa Pilipinas, and maraming reliable shops naman dito sa area natin, dito sa Metro Manila. Mamimili ka na lang talaga kung saan. So number 1 yun kasi yun nga, check mo lahat. So magkakaroon ka ng peace of mind na okay yung binibenta niya. So yan yung number 1. Number 2, second tip, aalamin mo kung ilan yung mileage. Yung odo na tinatawag. Tinatawag nating odometer. So ano yung sabihin ng odometer? Teka lang, may tanong ako doon. Hindi ba nare-reset yun? Kasi parang may nakita. Tama ka din dyan. Hindi lahat ng mileage sa throttle is accurate. Kasi yun nga, sabi ni Boss J, is yung iba nare-reset. Depende yun sa unit. Kasi may ibang models, ibang brands na hindi nare-reset. Kaya the best talaga is freshly PMS ng unit. Para malaman mo kung isang indicator din kasi yun, if mababa yung odo. Pero yun, hindi nga yung accurate, pero makakatulong yun. Kasi majority naman nga, hindi naman marunong mag-reset eh. Yeah. Kulari ako, first time ko bumili, nagsawa na ako. Sa bagay, wala ka namang idea. Depende naman din yan sa seller, sa dignity niya. Actually, magandang, kahit naman sa ang bagay, hindi lang sa electric scooter, maganda rin mag-background check kayo sa seller nyo. Tingnan nyo, legit. Mamaya, yung picture pala, ano lang. Galing na naman sa'yo. Mamaya, picture ko andun. Ayun, problema yun. Delikado yun. So, titingnan nyo rin, konting background check. Kasi ngayon naman sa era natin, mabilis naman na mag-background. Saka mga ka-EV, naglipa na talaga yung mga scammers. Gamit nila picture ng unit ng mga ibang riders, di ba? Tama yun, tama din. Maging aware din kayo kasi ito isa pa pala, related dun. Kung humingi sila down payment, maging kayo, extra cautious, no? Pag magda-down kayo. Kasi doon marami talagang nai-scam. Naka-block ka na after nun eh. Pag send mo ng down payment, block. Block ka na, tapos wala, mag-run ka na lang sa marketplace. Then isa pa, yung third factor natin is yung issues. Okay? So hindi naman maiiwasan yun, may mga sellers ngayon. Binibenta kasi ganito issue. Mas maganda na naging transparent sila. Honest eh, no? Kasi minsan, may mga hidden issues dyan. Na yun, kayo rin yung makakawawa kung hindi yung tinanong. Then tanong nyo rin pala kung bakit binibenta. Malaking factor din yun para maintindihan nyo, ganito pala kaya yung binibenta. Ayan, so, baka may tanong ka? Actually, hindi. Gusto ko lang silipin yung mga second-hand units mo. Okay. Kasi itong mga to, for sure na PMS na check to bago nyo ibenta. Ayan. So, sobrang sakto si Boss J, no? Kasi dito sa motor, medyo naging paano ko ba sabihin? Mas naging passionate ako ngayon sa pagbenta ng second hand. So bakit nagkaroon kami ng second hand options dito? So dito kasi, very active kami sa market. So ako personally, ako yung nagpe-presyo ng mga unit dito. Ako nagne-negotiate kasi meron ditong trade-in. So ano ibig sabihin nun? Kunwari, meron kang lower end unit worth 20,000 mo na bili. Nagsawa ka na. Gusto mo magpalit ng higher-end unit worth 60,000. Pwede tayo mag-usap, mag-negotiate, iti-trade mo yung luma mo, plus cash, makuha mo yung bagong higher-end unit. So, majority dito, doon ang galing yun, no? So, isang advantage din kasi ito para sa market, sa mga tao na gusto bumili. Hindi kasi lahat naghahanap ng second-hand, eh. Hindi pa majority, may market din na naghahanap ng second-hand, kaya nag-offer na rin kami ngayon dito. Bigyan ko lang kayo ng konting idea, no? Itong 1, 2, 3, 4, selling for 12,000 pesos. So, sobrang baba ng presyo. Below market price. Tapos, guaranteed mo, ito pa isang advantage mo. Guaranteed mo na may matatakbuhan kang shop. Kaya kami nagkaroon dito ng second-hand market is para dun. Yun, so mga ka-EV, I hope may natutunan kayo sa video natin ngayon. And if yes, please don't forget to like the video. Tama. And please make sure to check out yung Facebook page nila and YouTube. Kung naghahanap kayo ng Scoot, check nyo yung YouTube niya. Nandun lahat, reviews eh. No? Makikita nyo siya dun minsan. Nakaraan pala. Kung gano'ng katagal na yun. Pero yan, shoutout sa EV Manila. Yan, mag-like and subscribe kayo. Support lang. EV, let's go! Again, sundan mo. Let's go! Isa pa.
Okay, susundan mo ako ha. Ako yung AJ dito. Okay, go. Sabihin mo din. Hindi ba natin? Let's go, EV Manila. Okay. Let's go! EV Manila! Di ba? Yeah. So, once again, please don't forget to like and subscribe na rin. Please help our channel. Yes. Para makapag-video pa kami ng mas marami about EVs or EKS. So, Expect nyo yan sa channel ni Boss J kasi napag-usapan namin na baka di pa na nalalaman, may mga dadating na iba't ibang electric vehicles. abangan niyo yan, abangan niyo yan. Abangan yan for sure kasi may dadating na mga So, yan, magagandang makita. Oo nga. Ako, inaabangan ko na yun eh. Di ba nag-chat tayo na nakaraan? Si Boss J is sa mga nakakaalam nun eh. Kaya, abangan nyo yan, no? So, Dito sa EV Manila. speaking, please make sure to yung notification bell para updated kayo kung meron din kami mga bagong videos or Tama. episodes, di ba? Alright. So, once again, salamat, Papi. Ayun. So, Boss Erjan, NJ, signing out. Bye-bye.